Solemn sa aking mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang pag-usapan natin tungkol sa lagi kong naririnig na argument ng mga kapatid natin na Kristiyano. Sabi ng Roman Catholic ay ang Diyos o saka si Jesus at ang Espiritu ay iisa. O tinatawag nila na Trinity, iisa sila. Sabi naman mga iba na sikta ay hindi Diyos si Kristo o si Jesus dahil siya ay hiwalay, anak, katawang tao. Yan ang mga debate nila. Araw-araw yan na nakikita ko sa Facebook na sabi niyan Roman Catholic siya yung ama, siya yung anak, siya yung espiritu at iisa sila. Sabi naman ikuan, iba hindi, iba yung Diyos, iba yung anak, iba yung espiritu. Alam niyo mga kapatid, kaya si kayo nalilito dyan. Yan mga ginagamit yung pangalan o generic term na pagtawag ay Diyos at saka Kristo. Kaya malilid lang kayo talaga dahil yung Kristo ay sagisag o apelyido ni Serapis Christos, ang Grego-Egyptian mythological idol na pinananiwalaan nagsimula noong 135 BCE. Ang Jesus naman ay galing sa salitang Iasos Christos na inimbento ni Constantine the Great at ang konsiho ng Nikaya o Nicolaitans noong 325 to 327 AD para yan na pinagtipong universal pagan savior sa kanilang inimbentong relihiyon na bagong Christianity, kasi ang unang Christians ay mga naniniwala kay Serapis Christos ng mga obispo niya at nanampalataya at sa kanya ay tinatawag na Kristiyano o Christian. Ngayon, nung panahon na ni Constantine the Great, noong 325 na pataas, ay binago nila ang Christianity o Christians. Yan ay kinopya nila ang libro o yung Tanak o banal na aklat ng mga Yahudim o Hudyo na tinatawag natin. Yahudim, Hudyo sa salita natin. Tapos pag in English na Jews, Jewish people. Kaya lang yung Jewish is pagans yan, a blasphemous name. Bakit? Sila na pangalanan sa pangalan ng pong may kapal Yahu. Kaya natawag silang Yahudi pag nag-isa. Pag marami sila, Yahudim. Yung M is signifying a plural, Yahudim. Pag sa English, letter S lang idagdag mo, plural na. Ngunit sa Hebrew, may ibang pag-idagdag. Minsan M, Yahudim. Kaya mga kapatid, marami silang yan na pinagdidebatan nila. Kano sila mag-meet sa isang conclusion kung ang ginagamit nilang generic term ay mga fictitious o ay itong methodological, yung mga alamat na tawag ng mga pagano. Ang mga pagano yan, mga Griego, mga Romano, mga Egyptian, sila mga sumira sa Yahudim. Sa Egypt, inalipin sila ng Egypto. Ayun, mga Romano-Grecian, mga Hellenist, Lukol, tumatawag sila kay Zeus. Doon din ang Romano. Si Jupiter. At naniniwala sila na ni Jupiter at kasi si Zeus o Serapis Christos ay isa. Kaya pinagtipon-tipon nila. Ngayon, napunta dito ng Kastila sa Pilipinas nung 1521 to 1898, 377 years na tinanim sa utak natin yung aral nila, na aral ng mga pagano
Kaya nagiging paganize ang utak natin. Ngayon, nalilang tayo na yung pagano na yun, iyon ang totoo na. At ang mali na ay mga Hudyo na o mga Yahudi. Sila nang mali. At pinalabas na pinatay daw nila ang Kristo nila. Walang pinatay na Kristo o Isos. Ang namatay ay Mulki ul Yahushua o ibig sabihin yung Mulki ul hari ng mga hari. Si Yahushua ang pangalan, yung naipako o naisabit sa poste. Pinako nila sa poste at pinako pa ganon. Ang pagkapako niya, hindi ganyan, hindi nakadipa, pinako na ganyan sa pulso para mamatay, saka sa paa, saka itinali sa kwan niya para hindi malaglag. Baywang niya. Ngayon, itong mga ito, dahil nga si Constantine ay nung naginip ng nakakita sa langit ng cross na nakalagay doon na Intutoy Nika o Invincis Nika, ibig sabihin this sign you will conquer. Kaya nung ginamit niya na kanyan, insignia sa kanyang mga bandila, mga armas nila sa kalasag, kaya nung nagwagi siya sa digmaan, tinawag niya na nasakop niya ay Christians. Ngunit walang ibig sabihin yung Christians, kaya doon niya napag-isip na gagawa, pinasika niya yung alamat ni Serapis Christos. Ang lahat na ng palay sa kanya ay Kristiyano. Kaya yan ang origin niya ng Christianity na derive sa nanampalataya kay Serapis Christos, ang Grego-Egyptian. Kaya walang relationship sa mga pananampalataya ng Hudyo, ang mga Yahudim, ang Christianity. Iyan ay pure mythological idol ng mga Grecian at saka Egyptian at inadapt ng Romans. At inibinto rin nila si Iyasos Christos. Ibig sabihin yung Iyasos ay sambahin si Siyos, yung Iyasos. At saka noong unang panahon na yun ay walang J alphabet, kaya Iyasos Christos. Eh nung naimbento na ni Italian grammarian, yung Giorgio Trissimo no 1524 ay pinasikat na yung Jesus ni Petrus Galatinos so 1534. Saka lang naisulat yan sa King James nung 1610. Ngunit nung bago yan ay pababa ay Iyasos. Tingnan nyo mga sinaunang manuscript, Iyasos yan. Kahit si King James Iamis ang pangalan niya dahil walang G nun, Iamis. Tapos walang mga lahat ng mga G alphabet na pronunciation ay wala yan unang panahon. Yung Y na alphabet ay yan ang simula ng pangalan ng may kapal, Yaw. Kaya lang ang may kondin yan ng Y nagiging E pag sigod sa pagkagamit sa sulat. Kaya pag hindi ka nag-aaral ng mga alpabet ng mga Yahudim, ay malilin lang ka. Kaya nga sinabi nga sa kasulatan na ang pag-ibanghilyo ng kaligtasan nagsisimula sa Yahudim, sa Jerusalem. Hindi sinasabi na ang ng kaligtasan banghilyo magaling sa Roma o sa Latin o sa Grecia, hindi. Bago sa kanila ay magsimula sa Jerusalem. Ibig sabihin ng pinakalalim na talinghagan yan, dapat ang simula ng ari nagsisimula sa Jerusalem. Sabi mga iba, wala na mga Hudyo noon. Nagsisimula ko, hindi magsisimula rin ng Yahuul. Sinabi niya ko Yahu o si Elihu na tinatawag niya Ol Yahu. I will reserve 7,000 pure men, not bow o worship Baal. Anong ibig sabihin yung Baal? Ang mga tulayan, Diyos, God, Lord, Allah, ay Baal lahat yan, Baal. Pag marami kang Baal ay Baalim. Ngayon, ang pag-translate nila, yung Baalim, ginawa ng Diyos. Diyos na daw. Kaya hinabol ako ng lolo ko nun, dahil ininom ko yung Diyos nila. Limon Diyos, pineapple Diyos.
Bastos kang bata ka, bakit mo ininom yung Diyos namin? Ganyan yan. Kasi nga, tayo mga kayumanggi, kaligatan, mga Pilipino, Opir tayo noon ang pangalan ng lugar na ito. Tayo mga nawawalang Hudyo rin, isang tribo ng mga Hudyo. Kaya yung malalalim na salita natin, yung mahawig doon. Saka tignan nyo ang mga lugar, may mga nakatatak na pangalan na Yahuol, yung Apayaw, Kabuya, Oyaya, Mayaw, nandyan lahat. Yung ngunit pinaka-importante yung Apayaw. Ano ibig sabihin yung Apayaw sa salitang Ilocano? Apa means fight o laban. Kaya doon ang laban ni Yaw, kaya nga nakatatak na sa malayong silangan ay kanluran ay titipunin na Yahuol ang kanyang mga anak. Dahil nandito siya, tulad na Ilocano, agday-dayaw lagi pag kumantayan, dayaw tayo, agday-dayaw, ibig sabihin sambahin. Kaya lagi nabibigkas yung pangalan ni Yahuol. Kaya kahit inalimutan na ang mga henerasyon na yun ang pangalan ng Yahuol, ngunit nakatanim sa kanila, kaya mga igurot lagi nagkakanyaw. Ibig sabihin nyo, nakalimutan nila na yung kanyaw ay pista ni Yaw. Yung sayaw, ibig sabihin nyo na kayamanan kayaw, sayaw, tayaw, ibig sabihin tayaw na sayaw ng mga pugaw ay tinataas nila si Yaw. Nakalimutan lang yan dahil lang sinakop tayo ng Kastila, kulang-kulang na 400 years. Alam mo, 377 years na tayo inalipin ng mga Romano, Kastila hanggang ngayon. Sila pa rin namamayagpag kasi nga nakatadhana yan yung tatak na halimaw ng 666. Tapos mga nagpapalusok ngayon na mga Christians na believer, ang 666 na daw microchip na daw, kaya wag daw magpalagay ng microchip dahil yun ang 666. Nakalimutan nila na basahin yung Revelation o Payag chapter 13 verse 18. Ang may katalinuhan ay ito yung marka ng halimaw, 666, siya isang lalaki. Yung microchip hindi naman lalaki yan, hindi tao, gawa ng tao yan. Napaka hina na pag-iisip. Dahil bakit kayo napakahina? Dahil sabi sa kasulatan, lack of knowledge. So many of my children been lost because of lack of knowledge. Ano sa Tagalog yan? Ang lack of knowledge, mga mangmang, kamangmangan, kanilang kamangmangan. Kasi nga pangalan ng lalaki yan, pangalan ng halimaw, hindi microchip, kaya linilis nyo na. Dahil nga nalaman nyo na yung 666 yan, yung sinasamba, kaya gumawa kayo ng paraan para i-divert. Ano sabi sa kasulatan? They pervert the law because of their own righteousness. Binabalok nun yung batas at mga depinasyon para linlagin ng mga tao. Kaya sabi doon, maraming mawala dahil sa mga flatteries, nung mga kasukla-suklam na pagkakawala. Kasukla-suklam nga dahil ipinipreach nyo araw-araw. Nagpipreach kayo na si ganito, ang Panginoon nyo na Diyos at saka God at saka Lord ay si Jesus. Siya yung isa sila at saka Espiritu. Sabi naman ng iba, hindi. Magkakaiba sila. Tatlo silang persona. Sabi naman ng isa, hindi, isa sila. Marami sila, ngunit isa sila. Isang katauhan. Kasi hindi nila naintindihan kasi nga iba yung pangalan. Ngunit ang katotohanan niyan, si Multiol Yahushua ay ang bugtong anak. At si Yahu Abiol, si Yahu na ama natin nasa langit, Yahu Abiol, or sa Ulmayaw. At ang Rukaw Suwa, they are triune name. Ang ama o Abiol ay siya yung creator
Yung anak, ay siyempre anak yun eh. Kung may anak ka, yung junior mo, eh anak mo yun. Alangan na dalawa na kayo, di wala kang anak kung pag nag-iisa kayo. Ay yung ruka, Utsua, espiritu, yan ay yung kanilang messenger, yan ang inutusan. Ang espiritu, inutusan nila yan. Kaya, Trion, ibig sabihin, Trion name, 3 silang pangalan. Ngunit, nasabi doon, oh, isa daw sila, binasa, kasi mali pag-intindi nyo. Ibig sabihin nyo, kami isa. Ibig sabihin, we are in accord. Ano na pagkaisa nila? Sa kanilang mission na iligtas ang sangkatotohan. Kasi nga, no panahon ni Nuka, nagbaha, si Nuka lang, 8 sila lang naligtas. Kaya ngayon, ang mission, para yung nangyari kay Nuka na pinagawa siya ng arko. Ngayon, ang arko natin na ginagawa, yung spiritual ark. Rukaol. Ano yung ruka? Yung spiritual na barko ng kaligtasan. Ano yung spiritual na yan? Yun ang pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Yung maniwala ka sa dugo ni Multul Yahuswa na naibuhos sa lupa. Ayan ang tubos ng ating kasalanan. Kaya kung natubos ka na sa kasalanan, sundin mo na ang alituntunin, batas ng pananampalataya. Ano yung batas ng pananampalataya? Pagkatakot at pagmamahal kay Yahweh. Iyan ang nag-greatest na ano ng pananampalataya? Component. Ano ba yung component? Iyan ang pinaka magandang halo ng pananampalataya. Pagkabuo ng pananampalataya ay pag-ibig at pagkatakot kay Yahweh. Eh paano mo sabi na may pag-ibig kay Yahweh at pagkatakot? Eh hindi mo naman alam ang pangalan niya. Binabiolate mo yung 10 Commandment. Ano yung sabi ng 10 Commandment? Wala kang ibang pangalan, walang ibang pangalan na yung sambahin. Yun ang sinabi doon sa number 1. Pangalawa, huwag kang gagawa ng mga ribulto o imahen. Pangatlo, huwag mong alisin ang pangalan na walang kabuluhan. Pang-apat ay yung sanctifyin mo yung pang-7 araw. Yan, 1, 2, 3, 4 ang sinira mo. Hindi mo sinunod. Gumawa ka na ibang pangalan. Gumawa ka ng mga ribulto na Panginoon mo. Pati cross, ginawa mo ng Panginoon. Mga ribulto, iba naman mga itsura. Yung mga itsura, mga ribulto nyo, kamukha ng mga Edomites people. Ano mga Edomites? Mga red skin at mga balahibuin na balbas sarado pa na mahabang buhok. Mga Caucasian color. Ang kulay ng mga sinaunang Yahudim o Hudyo ay mga dark brown complexion. Mga Yahudim ngayon, o mga nasa Israel ngayon, mga nahaluan na yan, mga mixture, dahil nung napalayas nga na 70 AD ng mga Yahudim, ng mga pinalayas ng mga Romano, napakalat sila, napunta sa mga Europe, kaya nagkaroon ng mixture of race, kaya nga, alam na pong may kapalagan yan ang magiging mangyari sa mga tao, kaya nga, naggawa ng alituntunin, bagong alituntunin. Ano yon? Maniniwala sa dugo ng Multul Yahuswa at sumunod sa ordinansa, alituntunin at batas ng pananampalataya at mabautismuhan sa pangalan ni Multul Yahuswa ay magiging Rukaol Yahudim. Ano yung ibig sabihin ng Rukaol Yahudim? Spiritual Yahudim. Lalang hinahanap niya yung nanampalataya sa espiritu o Ruka. Hindi na yung pinanganak kang laman nga na Hudyo ka o Yahudim. Iba naman dinadasalan mo ang mga Panginoon mga Canaanites. Ano mga Panginoon mga Canaanites? Si Baal, si Yahweh o Iya, Panginoon ng Egyptian, si Allah, Elohim, di ba? Paano ka maliligtas yan? Kaya nga sabi ng Yahweh na ang hinahanap niya ngayon, sinasabi ni Multul Yahuswa, ay mga nanampalataya kay Yahweh Himgabuha sa buong puso at pag-iisip. Kaya nga ang bagong
alituntunin natin o covenant ay isusulat na sa iyong ulo at sa kayong puso. Ano yung ulo? Itong brain mo, doon nakasulat na ang bagong alituntunin. Dahil yung lumang alituntunin ay parehas din, ngunit nakasulat sa libro, sa mga aklat. Kaya nga nung kinopya ni Constantine ng Mulyaol, ang ibig sabihin ni Mulyaol, salita ni Yahuol, na naidiktit sa mga propeta, kinopya ni Constantine, ginawa naman na libro ng demonyo. Bakit? Pinalitan nila yung pangalan ni Yahuol, pinalitan nila pangalan ni Yahushua, pinalitan nila Ruka Yahushua o Ruka Hodsua, na tatlo nga sila. Yahu Abiol ang ama, Yahu Abiol, Yahushua Holmiska yung anak, at Ruka Hodsua yung messenger. Kaya tatlo nga sila, triune name, tatlo silang pangalan. Pinalitan lahat yan, ginawa ng pangalan demonyo. Bakit nga naging demonyo? Yung sino si Sios na pinangadapan nila yung pangalan na yan, na pabalbal na silang sinita, no? Dios, Sios sabi ni Grecia, Dios sabi naman ng Kastila, ngayon balbal ngayon dila ng mga otal, yung mga dila nila. Tapos nung kan, sabi naman ng Britanya, Dios, sabi naman ng Roma, Di. Kaya yung mga pronounce sila di, Dia, ay isa yan. Kaya nga Jesus, Dios, medyo binaluktot lang yung pronunciation nila, pinabalbal lang imbis na Dios, Sius, Dios, Jesus. Ano ba yung Jesus sa Hebreo? Ang Jesus, ang Jis, walang ibig sabihin sa Hebreo dahil wala nga silang J alphabet, kaya sus lang. Ano ba ibig sabihin yung sus sa Hebreo? Kabayo. Kaya pag sinabi mo Jesus, ibig sabihin nila kabayo. Pag sa Latin naman baboy. Jesus ba Latin ay earth pig o yung baboy ramong. Di ba linapastangan nyo? Kaya nasunod yung sinabi ng Pahayag chapter 13 verse 18, pangalan ng halimaw. Dahil yung Jesus, halimaw sa Hebreo, kabayo. Buti mas maganda kabayo, pag sa Latin baboy na. Ngayon nagagalit sila pag nalaman nila ng katotohanan, kasi nga billion people ang nagdadasal kay Jesus Christ, kaya billion people ang nagagalit. Ngunit paano kayo maliligtas kung hindi nyo i-research? Kaya nga nagawa ng Facebook at saka Google para mag-research ka. Pag hindi, pag mayaman ka, bilyonaryo ka, punta ka sa Israel at hanapin ng mga sinaon ng Hudyo doon, yung mga i-reserve ni Yahuol. Sabi niya, I reserve 7,000 men and there is still a remnant, to tell the truth. Kaya may mga remnant yan. Kaya nga sila nagturo sa mga nung mga nagbalik mga remnant na pag pinapatay ni Hitler ng mga 6 million na Yahudim o Hudyo, nakabalik sila yung iba. At mga iba yon siyempre na corrupted mga dila nila, na polluted, kaya iba na binibigkas nila. Kaya nga imbis na Yahusurol, Israel ang pangalan nila sa bansa dineclare nila. Hindi nila yung Israel ay idolo ng Egypt, si ISIS saka si Horus saka si Israel. Parang kanyan modern na name na Nimrod saka si Semiramis saka ni Tammuz. Kaya nga nagiging pagans o gentiles yung pangalan ng tinatawag nila. Dapat Yahusor, ibig sabihin prinsipe ni Yahuol. Yahusor, yung Yahusor, prinsipe. Yung Almighty Creator. Kaya nga tayo mga Pilipino, kaya nga nakasulat sa Mulyaol o sa banal na aklat na manggaling sa malayong silangan. Kasi nga nakasulat na, kaya nga ulo tawag natin, lagi tandaan, kaya na gamit ito ulo dahil nakasulat nga na isulat na sa ating noo ang pangalan ng Yahuol at sa ating puso kay Yahu. Kaya nga mga nasa Luzon, maraming gumagamit ng Yahu na salita. Kaya nga sa Davao may padayaw doon na pista nila, padayaw. Ibig
ibig sabihin yung padayaw, parang pagpasalamat kay Yahweh, ngunit nakalimutan na nila, ibig sabihin yan, naging namana-mana nila. Kasi akala mo naman yan, 377 years tayong inalipin ng mga Edomites. Kaya ganun mga kapatid. Kaya walang pagkain ng debate nyo araw-araw kung sino yung Jesus at saka Diyos, puro yan mga pagans name yan, mga Hellenistic cult, mga dinadasalan ng mga Griego, kaya nga na Hellenize. Ibig sabihin yung English yung hell, sa Pilipino impyerno, kaya Hellenize. Nagpupunta kayo sa impyerno, hindi nyo lang alam yung mga deepest meaning. Kaya nga tawag niya, a genius person or wise person can understand the deepest meaning, or the deep to the bone meaning. Mga ignorant is tinatawag nila na skin deep lang. Kung ano yung naramdaman yung skin niya, yun lang ang naintindihan niya. Umangin, alam niyo na umangin. Pag medyo pinagpawisan siya, naramdaman pa ay mainit. Pag nagano yung kanya, alam niya malamig, yun ang skin deep. Ngunit yung deep to the bone, ibig sabihin yung pinakamalalim na definasyon ng isang bagay, yun ay naintindihan niya dahil nga nagkaroon siya ng wisdom to perceive the knowledge of truth. Kaya kung nasa iyo yung wisdom, maintindihan mo yan. Dahil hindi mo na kailangan kung sino magturo sa'yo. Magdasal ka kay Yahweh him gawa at bigitos na bigyan niya sa'yo ang ruka hutsuwa kukmaol. Ang espiritu, banal na espiritu ng katalinuhan na tulad yung hiningi ni Saul mo, King Saul mo, na pinangalanan ng Solomon ng mga Romano. Tapos Sulaiman, sabi naman mga kapatid na Muslim, bakit naging Sulaiman? Proper name yung Saul mo. Ibig sabihin Saul mo, kinausap ng may kapal. Magkikinausap, tinanong niya kung ano gusto niya, nahilingin. Kaya ang hiniling niya ay katalinuhan. Kaya lang, nasobrahan niyang katalinuhan, ang daming kabit niya, 600, 300 asawa niya, dahil nga nasobrahan niya ang kanyang katalinuhan. Kaya pag binigyan ka ng Yahweh ng katalinuhan, huwag mong sobrahan. Kasi para kang kumain din niya ng masarap pagkain, masarap ka kumain, sinubran mo, na-impatso ka tuloy dahil hindi ka na makahinga dahil nga pinuno mo yung tiyan mo ganyan yan, lahat ng bagay ay masama. Tulad ng alak, sabi na Mortilyaw sa kay Kapos o tinatawag yung Pedro, uminom ka ng alak dahil mahina ang panunaw mo. Uminom, ibig sabihin ang alak ay tunaw lang sinain o pagpakondisyon lang. Ngunit mga iba, mga glutons, ano yung glutton, mga tatakaw, ininom nila ng ininom hanggang nabaliw yung utak niya, hanggang nagwawala na dahil nga nabaliw na, nahilo. Lahat ng bagay na sobra ay masama. Kahit yung tubig nga, sobra mo minom subukan mo minom na isang timba, pag di mo kakalog-kalog na dyan mo, ihi ka ng ihi, o baka may mangyari pa sa'yo may masama. Ganyan yan. Ay intindihin, pag wala kang wisdom o yung deep to the bone understanding, yung pinakalalim na yung unaway hanggang sa kalaliman ng yung buto, yun ang katalinuhan. Ngunit kung yun lang nararamdaman mo, medyo mahina pa. Kaya nga sabi sa Biblia, dahil sa kanilang kamangmangan ay marami mawawala. Kaya ang katalinuhan ay nahingi din natin kay Yahweh Kaukam. Kaya hilingin natin sa Kanya, Yahweh Abel Samuel, ay bigay mo sa amin ng katalinuhan. Kaya mga kapatid, be wise. Imkanam be your sky. Ruka yaw huswa. Also ang gol marure gol masyaw. Yaw huswa hol muskai. Amnam. Hallelujah sa bulyaw gabor. Amayagan na sa bulyaw. Anong hayalo di mayaw sa bulyaw gabor. Amayagan sa bulyaw. Ano nagdim hasatan sa turwar rukurat ka. Unak sim ka.
big tab hayaw dabarim ko mo ano gustim gam misurim ul yahud adama yaw sa bulyo gabor ol mayaw yang surgam yaw sur sa mayin ano nuktim hasatan sa turwad rukot ka uyad atem tarot sumimur no ruka yaw sa ol masyaw galbi no galbo yan mo big tab anong payagan namin sa damayor ol ay pinapayagan din sa ol mayaw ay hindi namin binipayagan dito sa damayor hindi rin pinapayagan sa samulyaw kayong yahud na rukot around na satan sa lugar ito o san man kako ng mga yahusip kayo magsilaya sa buhay namin dahil mas takila ang ruka yahuso so yan yung gamtam gamsam ol tahir na ol maol nagbigay sa amin na kapangyarihan sa mga bagay we will win always against you asatan imyang sky ruka yahuso pulsuan ko murmuri pulmosya yahuso ko ng sky amna hawli niyo sa bulyo gabo o may yakan na sa mulyaw dayaw